King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 473. Scarlet Moon Division Leader. Pinaikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Elder Bai na umalis kasama si Kang Yuyo. Ang Elder Bai na ito ay hindi mula sa Cloud Area. Dapat ay may intensyon siya sa pagpunta sa Broken Moon Clan. Napuno ng galit ang mukha ni Lintong. Kung hindi lang dumating si Zhao Fang, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa kanya ni Elder Bai? Si Lintong ay isang taong may sama ng loob, at ngayon ay kinasusuklaman niya si Elder Bai. Naabot na niya ang pinakamataas na True Lord rank at hindi maarap. Sana hindi niya guluhin ang sitwasyon sa Cloud Area. Napabuntong hininga ang Old So. Siya at si True Lord Tai Xiao ay nakaramdam ng pressure nang harapin nila si Elder Bai. Siya ay dapat maging isang reinforcement at isang personal na bodyguard para kay Kang Yuyo. Hindi naniwala si Zhao Fang sa sinabi ni Lintong. Ayon sa sarili niyang pagsusuri, si Elder Bai ay dapat nakakampi ni Zhao Fang at ng Dragon Killing Alliance. Gayunpaman, anuman ang mangyari, walang mga tagalabas ang pinapayagan na manggulo sa lugar na ito. Isang lamig ang lumitaw sa mga mata ni Zhao Fang. Ito ay hindi lamang dahil siya ay may kumpiyansa, ito ay dahil din sa ayaw ni Zhao Fang na makapasok ang iba sa Cloud Area. Matapos ang lahat ng ito, bumalik si Zhao Fang sa pag-iisa. Nakakuha siya ng ilang mga kaliwanagan mula sa pakikipaglaban kay Kang Yuyo at kailangan niyang pagsamahin ang kanyang pundasyon. Makalipas ang kalahating araw, itinago ang aura ni Zhao Fang. Ang source of true spirit sa loob ng kanyang dantian ay lumapot at ang likidong estado ng true spirit ay kumikinang. Ang kanyang true spirit chi ay kasing bilis ng kidlat at kasing liksi ng hangin na umuugong sa buong katawan niya. Ang kaunting aura na ito ay sapat na para madaling mapatay ang mga nasa true human rank. Napakalaki ng true spirit chi ng true lord rank at kaunti lang nito ay maaaring pumatay sa mga nasa ascended realm. Kapareho ito ng kung paano madaling mapatay ng true force mula sa isang tao sa ascended realm ang mga nasa consolidated realm. May 7 dakilang kaharian sa mundo ng paglilinang at hindi ko namamalayan, naabot ko na ang rurok ng 3. Napabuntong hininga si Zhao Fang habang binabalikan ang nakaraan. Mayroong 7 dakilang kaharian mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon. Consolidated Realm, Ascended Realm, True Spirit Realm, Origin Core Realm, Void God Realm, Mystic Light Realm, at Heavenly Divine Realm. Si Zhao Fang ay kasalukuyang nasa 3 sky ng True Spirit Realm, ang True Lord rank, at siya ay nasa tuktok ng Cloud Area. Dalubhasa siya kahit na nasa saklaw ng buong kontinente. Pagkaraan ng ilang sandali, pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan sa Ice Imperial Spear, ang Earth Grade Inheritance Weapon. Hindi nang ahas si Zhao Fang na kunin ang Ice Imperial Spear pagkatapos bumalik sa Azure Flower Continent. Alam niya kung gaano kagulat ang aidudulot ng isang Earth Grade na sandata sa kontinente, kahit na ito ay sira. May mga alamat tungkol sa mga sandata ng Earth Grade. Sa mga sinaunang tala, minsan ay mayroong isang napakalaking bansa, ang dinastiyang Dagwang. Ang mga dinastya ay isang bagay na hindi kailanman pinangarap ng kasalukuyang Azure Flower Continent. Sa kasalukuyan, ang kontinente ay may maliliit na bansa, malakas na bansa, at malalaking bansa. Ang salitang dinastiya ay ipinagbabawal. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ng pinuno ng dinastiyang Dagwang at lumikha pa rin ng isang dinastiya. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang banal na sandata at ang dinastiyang Dagwang ay nawasak sa isang gabi. Mula noon, naging alamat at ipinagbabawal ang mga dinastiya. Ang Imperial Spear sa aking kamay ay isang sirang Earth Grade na sandata at karamihan sa mga kapangyarihan nito ay natutulog. Nag-inspection si Zhao Fang. Matapos sumanib ang Ice Imperial Spear sa kanyang katawan, nawala na ito. Gayunpaman, nararamdaman ni Zhao Fang ang impormasyong nakapaloob sa loob. Ang elemento ng Ice Imperial Spear ay lubos na tugma kay Zhao Fang at maaaring maunawaan anumang oras. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang maunawaan kung paano gamitin ang kanyang bloodline na yelo at tubig. Makalipas ang ilang araw, mukhang ang Imperial Spear ay nasa parang tulog na kalagayan sa aking katawan. Kung ganap kong ay circulate ang aking bloodline, baka hindi ko na halos magamit ang kapangyarihan nito. Pakiramdam ni Zhao Fang ay napilitang subukan ito,
ngunit pilit niyang itinulak ang kaisipang ito palayo. Hindi siya naglakas loob na payagan ang paglabas ng aura ng sandata ng Earth Grade. Ito ay katulad ng isang mortal na biglang nakakuha ng nakakatakot na makinang pamatay. Ang pananabik, inaasahan, at pagkabalisa na meron sila. Sky Cloud Forest. May isang malaking lawa sa loob ng kailaliman ng Sky Cloud Forest. Sa araw na ito, isang malalim na dagandong ang nagmula sa kailaliman ng lawa. Gamit ang isang ungol, isang malaking itim na sawa, mga 20 yarda ang haba, ay tumalon palabas mula sa lawa. Ang malakas at madugong aura nito ay nagpang-inig sa takot sa mga hayop sa loob ng 10 milya. Seng-seng. Isang lalaki at babae ang lumutang din mula sa kailaliman ng Sky Cloud Forest na parang mga multo. Nakasuot ng itim ang babae at napaka-normal ng mukha. Kasing kalmado ng tubig ang ekspresyon niya. Protector Yumo, ang iyong Black Water Python ay kumain lang ng ilang True Spirit Realm Beast hindi pa lang, at kumain pa ito ng isang True Mystic rank na tao. Mas malakas ang aura nito pagkatapos magising sa pagkakataong ito. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakaputi. Ang Black Water Python ay parang isang maliit na bundok habang nakatayo ito. Bigla nitong idinilat ang 2 mata na mas malaki pa sa mga parol, at sapat na ang mga iyon para takutin ang mga tao hanggang mamatay. Binigay ko na ang Triple Yin Soil at Scarlet Demonic Water. Ang lakas ng labanan nito ay maihahambing na ngayon sa True Lord rank. Sumili ang ngiti sa mukha ng babae. Ito ay isang nilalang na maihahambing sa True Lord rank. Mukhang malapit ng tretuhin ng may malaking kahalagahan si Protector Yumo ng mga nakatataas na echelon ng Scarlet Moon Demonic Religion. May inggit na sabi ng lalaking nakaputi. Masyadong mapagpakumbaba si Protector Sanling. Narinig ko na 2 True Lord ranks ang sunod-sunod na namatay sa iyong Sanling Grass Sword Technique kalahating taon na ang nakalipas sa isang malakas na bansa sa North. Halatang walang lakas ng loob ang babae na maliitin ang lalaking nasa harapan niya. Seng-seng. Sumakay ang 2 sa Black Water Python at umalis. Hindi nagtagal, isang lumang templo ang lumitaw sa unahan. Protector Yumo, Protector Sanling, hinihintay namin kayong 2. Isang pangit na bangkay ang lumitaw mula sa loob ng templo. Nagkaroon ito ng mga dagwang guhit sa kabuuan. Protector Blood Corpse. So. Ang 3 protector ay sumugod sa misteryosong templo. Sa loob ng sirang gusali. Pagbati, 3 protector. Ilang figure ang bumangon mula sa sulok at yumuko. 3 protector na ang nagpakita. Kumbaga, ang pinuno sa pagkakataong ito ay si Subdivision Leader Bati. Napakasama ng sitwasyon sa Cloud Area. Narinig ko na ang Deputy Subdivision Leader na si Yulong at ang Tusong Protector Blood Corps ay parehong natalo. Mayroong 12 ng mga aura sa loob ng templo. Ang pinakamahina sa mga aura na ito ay nasa True Mystic rank at marami sa kanila ang responsable sa pagbabantay. Kailangan mo pa bang itanong? Nawalan ng binti ang Deputy Subdivision Leader na si Yulong at nawalan ng braso si Protector Blood Corps. Tila, ang lahat ng ito ay ginawa ng isang junior. Karamihan sa kanila ay nakipag-ugnayan sa espiritual na kahulugan o mga lihim na pamamaraan. Parehong kasama sa grupo ang Palace Lord Yulong at Palace Lord Blood Corps. Walang laman ang nangungunang upuan, at ang Palace Yulong ay nakaupo sa pangalawang upuan na may madilim na ekspresyon. Narito na ang Subdivision Leader. Isang nanginginig na boses ang umalangaw sa buong templo at isang mahigpit na aura ang napuno sa magulong gusali. Isang malalim na aura ang lumitaw sa loob ng templo at nagpatawag ng mga bagzo ng hangin. Tila nang inag ang templo sa pagbaba ng gayong tao. Pagbati, Subdivision Leader. 12 ng mga figure sa loob ng templo, kabilang ang Palace Lord Yulong, Protector Blood Corps, at ang lalaki at babae na pumasok hindi pa lang, tumayo. Isang malaking figure ang lumitaw sa unang upuan. Ang laki ng kanyang katawan ay may hahambing sa isang baka, at ang figurang ito ay may matabang mukha na may maliliit na mata. Ang mga palad nito ay kasing laki ng pamaypay at ang mga kalamnan nito ay parang goosebump sa buong katawan. Ang taong ito ay parang pagbaba ng bundok. Ilang figure sa ibaba ang nagsimulang pawisan at naramdamang hindi makahinga. Subdivision Leader Bati, hindi ko akalain na susuportahan mo talaga ang Cloud Area.
Isang malamig na boses ang nagmula sa Palace Lord Yulong. Yulong, ikaw ay isang taong may potensyal na tumaas sa relihiyon, ngunit kalahati ng subdivision ay natalo ng isang brat. Napabuntong hininga sa kawalan ng kasiyahan ang subdivision leader Bati. Nang marinig ito, naging pangit ang mukha ni Palace Lord Yulong, ngunit hindi siya sumabog. Sa mga tuntunin ng lakas at katayuan, ang Palace Lord Yulong ay bumagsak dahil sa kanyang nasugatan na binti at hindi siya mas malakas kaysa sa ilang protector. Para sa susunod na bahagi ng talakayan, nanatiling tahimik ang Palace Lord Yulong. Narinig ko na ang subdivision leader Bati ay napakatalino at isang napakahusay na manlalaban at nakapatay ng 9 na true spirit realms ng sabay-sabay, kabilang ang isang true lord rank. Pakikinggan namin ang iyong mga utos mula ngayon. Sa kabilang banda, ang Protector Blood Corps ay maraming nakilahok sa mga talakayan. Tama iyan. Kaya nating pangalagaan ang cloud area ng mag-isa. Sumang-ayon naman ang iba. Kumpol ng mga tanga. Ang boses ni Subdivision Leader Bati ang nagpang-inig sa templo. Kung ang batang si Zhao Fang ay ganoon kadaling pakitunguhan, sa tingin mo ba ay matatalo si Yulong? Sa palagay mo ba ang pamagat ng isang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay para lamang sa palabas? Ang subdivision leader Bati ay nagpawis at pinawisan ang iba. Sa katunayan, hindi rin siya isang taong madaling masipsip. Yulong, anong mga mungkahi ang mayroon ka? Dama po ang mga mata ni subdivision leader Bati sa tahimik na Palace Lord Yulong. Nagsalita si Yulong. Inirerekomenda ng subordinate na ito na bantayan muna ang 2 malalakas na bansa at 13 maliliit na bansa at panoorin ang pagbabago. Dapat tayong maglaan ng oras. Duwag. Ang Scarlet Moon Demonic Religion ay hindi nagkaroon ng basurang tulad mo noong pinamunuan namin ang kontinente. Ang subdivision leader Bati ay nagmura at niluraan ang Palace Lord Yulong. Katawa-tawa. Papalabas na sana si Palace Lord Yulong ngunit nanlamig ng iyangat niya ang kanyang ulo. Isang mata ang tila nasa langit, malamig na sinusubaybayan ang lahat ng kanyang mga galaw. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot ng matinding pagkabalisa. King of Gods, Kabanata 474. Pakikipaglalaro sa mga demonyo. May kakaibang naramdaman si Palace Lord Yulong nang iyangat niya ang kanyang ulo. Parang may isang mata na malamig na nakatingin sa bawat kilos niya. Biglang, isang aswal na Eye of Heaven ang lumitaw sa mga ulap at tila naging isa sa langit at lupa. Iyan ay, napatalon si Palace Lord Yulong sa takot. Yulong, ano ang nangyayari sa iyo? Malungkot na tanong ni Subdivision Leader Bati. Namire na lang niya si Yulong at naisip niyang sisigat na ang huli. Maraming mga figure sa gusali, kabilang ang Protector Blood Corps, Protector Yumo, at Protector Sanling, lahat ay tumingin sa Palace Lord Yulong sa gulat. Talaga bang kakalabanin niya si Subdivision Leader Bati? Ang lahat ay pinagpapawisan para sa Palace Lord Yulong, halatang iniisip na ang mga bagay ay hindi magiging maganda para sa kanya. Subdivision Leader, hindi maganda. Malamang nandito na si Zhao Fang, tingnan mo. Bulalas ni Palace Lord Yulong at itinuro ang labas. Napalingon ang lahat at tumingin sa paligid. Walang mga palatandaan ng sino man sa liwanag ng buwan. Ang mga eksperto na naruroon ay nagbukas pa nga ng kanilang espiritual na kahulugan, ngunit wala silang nakitang bakas ng anumang bagay sa loob ng radius na 12 milya. Maya-maya, ang lahat ay tumingin sa Palace Lord Yulong na may pagtatanong. Bakit nawala? Ang Palace Lord Yulong ay tila nakakita ng multo. Ang Eye of Heaven ay nawala sa isang kisap mata, na parabang ito ay isang pakiramdam lamang. Lahat, dapat maniwala kayo sa akin. Alam ko ngayon ko lang nakita ang mata ni Zhao Fang. Pinagmamasdan niya tayo na may lihim na paraan. Huminga ng malalim si Palace Lord Yulong at sinabing may tame-time na ekspresyon. Kapag ang isa ay umabot sa kanyang antas, sila ay magiging kumpiyansa sa kanilang mga pandama. Gayunpaman, ang mga tao sa loob ng gusali ay medyo kahina-hinala. Deputy Subdivision Leader Yulong, sinasabi mo na ang brat na si Zhao Fang ay lihim na sumusunod sa atin. Isang ngiti ang sumilay sa chubby na mukha ng Subdivision Leader. Ang kanyang mata ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Hindi lang basta pakiramdam. Nakatitig si Palace Lord Yulong sa labas,
ngunit hindi na muling nagpakita ang Eye of Heaven. Hihihi, Deputy Subdivision Leader Yulong, bakit ikaw lang ang nakakaramdam nito sa aming lahat dito? Hindi kaya nararamdaman ni Subdivision Leader kahit sa kanyang cultivation. O paano naman si Protector Yumo, na ang talento ay nasa detection at may pinakamahuhusay na pandama sa atin? Ngumiti ang lalaking nakaputi, si Protector Sanling. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi niya. Gusto kong maniwala sa sinabi mo. Nako, kung naglakas loob lang na lumapit ang batang iyon. Natatakot lang ako na takot siyang lumapit, hahaha. Ang subdivision leader Bati ay humagalpak ng tawa at lumikha ng mga bugzo ng hangin na nagpatangay sa buhangin. Nagsimulang purihin siya ng iba. Napabuntong hininga si Palace Lord Yulong, natalo. Wala siyang magawa kung ayaw nilang maniwala sa kanya. Higit pa rito, ang grupong ito ng mga eksperto ay hindi kailangang matakot sa anumang bagay sa loob ng cloud area. Sa loob ng 3 araw, pangungunahan ko si Protector Yumo, Protector Sanling, at 100 ng iba pa sa Broken Moon Clan. Aalisin muna natin ang Broken Moon Clan, pagkatapos ay aalagaan ang Dragon Killing Alliance at iba pang spawn. Para sa Yulong at Blood Corps, kayong dalawa ang may pananagutan sa paglilinis ng mga labi. Puno ng kapangyarihan ang boses ni Pinuno ng Subdivision Bati. Kahit na humingi siya ng mungkahi sa iba, hindi talaga siya nakinig sa sinuman at ipinagpatuloy ang kanyang plano. Nanatiling walang ekspresyon at tahimik si Palace Lord Yulong. Inangat niya ang ulo niya patungo sa langit sa labas. Biglang tumalon ulit ang puso niya. Lumabas na. Isang malaking transparent na mata ang lumitaw ng wala saan. Naputol agad ang usapan sa loob ng gusali habang nakatingin ang lahat sa labas. Anong kalokohan? Deputy Subdivision Leader Yulong, anong ginagawa mo? Lahat ay hindi nasisiyahan. Wala naman sa labas. Halos maubo ng subo ng dugo ang Palace Lord Yulong. Ang Eye of Heaven ay nawala sa isang kisap mata. Bago ito mawala, nakita pa ng Palace Lord Yulong ang pagiging mapaglaro sa loob ng mata. Yulong, sinasadya mo ba ito? Lumabas ang galit sa mukha ni Subdivision Leader Bati. Kung ito ay isang normal na miyembro ay pinatay na niya ang mga ito. Namula at berde ang mukha ni Palace Lord Yulong habang sinusubukan niyang sabihin ang isang bagay. Si Zhao Feng ay sadyang nakikipaglaro sa akin. Nagpa siya ang Palace Lord Yulong na huwag magsalita ng kahit ano kahit na lumitaw muli ang Eye of Heaven. Ito ay tulad ng kwento ng batang sumigaw ng lobo. Wala nang ibang maniniwala sa kanya. Gaya ng inaasahan, muling lumitaw ang Eye of Heaven at malamig na tumingin sa ibaba. Nalaglag ang puso ni Palace Lord Yulong. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at pressure. Gayunpaman, siya lamang ang nakakaramdam ng pressure na ito. Binuksan ni Palace Lord Yulong ang kanyang espiritual na pakiramdam at iniskan ang lahat sa loob ng 12 ng milya, ngunit wala siyang makitang bakas ni Zhao Feng. Mahirap isipin kung anong uri ng lihim na pamamaraan ang Eye of Heaven na ito. Hindi inisip ni Palace Lord Yulong na ang Eye of Heaven na ito ay nagmamasid lamang sa kanyang sarili. Sa loob ng gusali, sa paglipas ng panahon, sa wakas ay may pangalawang tao na naramdaman ang presensya ng Eye of Heaven. Biglang nakaramdam ng pressure at mata si Protector Yumo na tila nakatingin sa kanya. Natural niyang itinaas ang kanyang ulo patungo sa kalangitan ng gabi sa labas. Gayunpaman, ang isang sulyap na ito ay nagpabagsak sa kanya sa isang walang limitasyong kailaliman. Naglabas ang Eye of Heaven ng mental energy power na sumanib sa kadiliman. Biglang umungal si Protector Yumo at winagaway ang kanyang kamay, sa pagpapatawag ng likido ay tumalsik sa lahat ng tao sa loob ng gusali. So. Ang likido ay naglalaman ng nakakatakot na erosive power na maaaring gawing puddle ng tubig ang normal na true spirit realms. Arg! Nagmula sa loob ng gusali ang nakakapanghinayang mga hiyawan. Ito ay isang tanggulan ng Scarlet Moon Demonic Religion at ang mga protector nito ay kabilang sa mga nangungunang kapangyarihan sa labanan. Halos 10 tao ang nasugatan sa pag-atake ni Protector Yumo, at 5 o 6 ang namatay. Protector Yumo, anong ginagawa mo? Si Protector Sanling, Protector Blood Corps, at ang iba pa ay nataman lahat. Halika! Lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Protector Yumo habang winawagayway niya ang kanyang malajade na kamay,
na tinatawag ang isang itim na sawa na 20 yarda ang haba. Boom! Ang gusaling kinaroroonan nila ay gumuho at ang kapangyarihan ng hanay ay hindi sapat upang harangan ang pag-atake ng True Lord Rank Beast. Umiwas ka dali. Ang itim na sawa na ito ay maihahambing sa True Lord Rank. Ano ang mali kay Protector Yumo? Bilasan mo siyang pigilan. Arg! Si Protector Yumo at ang itim na sawa para salakayin ang buong templo. Seng! So. Mabilis na umiwas sa gulat ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Si Protector Yumo at ang Black Python ay parehong maihahambing sa dalawang True Lord ranks. Ang Protector Blood Corps at ang kumpanya ay tumakas ng mas mabilis kaysa sa mga kuneho. Dapat maniwala ang lahat sa akin ngayon. Napangiti si Palace Lord Yulong at tumingin sa langit. Oh my God! Yung mata. Huminga ng malamig ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang Eye of Heaven ay nagpang-inig sa kanilang mga puso. Boom! Nagsimulang salakayin ni Protector Yumo at ng itim na sawa ang lahat ng nakikita. Pigilan mo siya. Umungol si Subdivision Leader Bati nang may lumitaw na malaking palakol sa kanyang kamay. Ito ay 2 o 3 yarda ang haba at napakaitim, at naglabas ito ng aura na uhaw sa dugo. Dominating Heaven Slash. Ang malaking palakol ay nalazlas sa hangin at ang pressure ng hangin na nalikha ay nagpahirap sa paghinga para sa iba pang mga miyembro. Whoosh! Ang maliit na bundok na laki ng itim na sawa ay pinutol sa 2 ni Subdivision Leader Bati. Sa isang pagsabog, ang sawa ay naging isang maliit na bundok ng karne. Gulat na nanood ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Nakakatakot ang kapangyarihan ni Subdivision Leader Bati at ang itim na sawa na maihahambing sa True Lord Rank ay naputol na parang pipino. Kailangang malaman ng isa, ang malalaking hayop ay may malakas na puwersa ng buhay at maraming oras at lakas ang kailangan para patayin sila. Halimbawa, ang Toe-Earring Trio sa loob ng Purple Saint Ruins ay ganoon. Gayunpaman, ang Subdivision Leader Bati ay dalubhasa sa mabibigat na armas at isang exception. Makalipas ang ilang paghinga, pagkatapos ng unang kaguluhan, si Protector Yumo ay pinigilan ng iba. Sa pagkakataong ito, walang nagawa si Subdivision Leader Bati. Ang kanyang mabigat na sandata ay masyadong malakas at hindi sinasadyang makapatay o makakasakit ng isang tao. Masyadong malaki ang banta ng itim na sawa at kinailangan itong ibaba gamit ang isang palakol. Matapos ang lahat ng kaguluhan, ang templong kinaroroonan nila ay nawasak. Sa liwanag ng buwan, nakatayo sa paligid ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Napakapangit ng mga ekspresyon ni Subdivision Leader Bati at ng iba pang miyembro. Marami sa kanila ang tumangala sa langit ng hindi mapakali, ngunit ang Eye of Heaven ay matagal nang nawala. Yulong, kung nahanap mo na ang brat, bakit hindi mo sinabi sa amin? Umungol ang Subdivision Leader Bati. Halos sumabog sa galit ang Palace Lord Yulong nang sumigaw siya pabalik. 2 beses na kitang binalaan, ngunit sino ang nagsabing, natatakot lang ako na hindi siya dumating. Ikaw. Napaungol si Subdivision Leader Bati habang itinataas ang dambuhalang palakol na duguan. Subdivision Leader, pakiusap huminahon ka. Protector Sanling, Protector Blood Corps, at ang mga ekspresyon ng kumpanya ay nagbago lahat. Subdivision Leader, hindi ngayon ang oras para makipag-away. Ang bloodline ng mata ng brat na iyon ay dalubhasa sa paghahanap ng mga bahid ng emosyon. Ngayon lang niya nalinlang si Protector Yumo. Mabilis na nagbabala si Protector Blood Corps. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ng iba pang miyembro. Nakita ng lahat ang nangyari kay Protector Yumo. Kabilang sa grupo, si Protector Yumo ay dalubhasa sa mga diskarte sa enerhiya ng pag-iisip at pagkontrol sa mga hayop. Ngunit ang isang dalubhasa na tulad niya ay kontrolado ng Eye of Heaven. Hanapin. Maghukay ka ng lupa kung kailangan mo at dalhin mo ang brat na yan dito. Puno ng puot ang mga mata ni Subdivision Leader Bati habang umuungal. Makalipas ang isang oras, ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay naghanap ng mahigit 100 milya, ngunit walang palatandaan ng anumang kakaibang aura o iba pang bakas ng anumang uri. King of Gods, Kabanata 475. 1,000 mile per shot. 1,000 milya ang layo, sa tuktok ng isang bundok.
Nililipad ng hangin ang buhok ni Zhao Fang. Parang bangkay ang ekspresyon niya. Sa kanyang balikat ay isang kulay pilak na kulay abo na pusa na tamad na humikab. Biglang lumiwanag ang malamlam na mga mata ni Zhao Fang at bumalik ang kanyang paningin sa kanyang katawan. Kahit na ang enerhiya na kinakailangan upang gamitin ang Eye of Heaven ay tumataas sa distansya, ang kapangyarihan nito ay talagang tumataas. Bahagyang mahina ang ekspresyon ni Zhao Fang, ngunit masaya siya. Kung alam ng mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ang sitwasyon ngayon ni Zhao Fang, sino ang nakakaalam kung gaano sila magugulat at walang magawa? Upang magamit ang Eye of Heaven mula sa 1,000 milya ang layo. Nalampasan na nito ang imahinasyon ng marami. Sa kabilang banda, ang enerhiya na ginugol ay 10 beses na mas mataas kaysa karaniwan. Sa kabutihang palad, ang kaluluwa ni Zhao Fang ay nalampasan ang normal na True Lord ranks pagkatapos masipsip ang Wood Spirit Soul Essence, at ang ebolusyon ng God's Spiritual Eye ay nagbigay daan kay Zhao Fang na makakuha ng mas mahusay na kontrol, na nabawasan ang ginugol na enerhiya. Pagkatapos gamitin ang Eye of Heaven, si Zhao Fang ay hindi nagpatuloy sa pagpindot pasulong, kahit na mayroon pa siyang natitirang enerhiya. Umupo siya at nagsimulang mabawi ang kanyang bloodline power. Habang binabawi niya ang kanyang bloodline power, naiintindihan din ni Zhao Fang ang impormasyon sa loob ng Ice Imperial Spear at Wind Lightning Stone Tablet. 1,000 milya ang layo, ang sinaunang templo ay naging mga durog na bato. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay hindi mapalagay. Kahit na maraming eksperto ang naroroon, hindi sila nakaramdam ng ligtas. Sa pag-uulat sa Subdivision Leader, ang mga nangungunang taga-subaybay dito ay gumamit ng ilang lihim na pamamaraan ngunit walang nakitang kakaiba. Isang itim na figure ang kalahating nakaluhod sa lupa. So, may ilang iba pang bumalik, na walang maiulat. Nakakatawa. Ang Subdivision Leader Bati ay umungal na parang halimaw sa gabi. Subdivision Leader, ang subordinate na ito ay natatakot na ang sikretong pamamaraan ni Zhao Fang ay makokontrol sa napakalayo. Sabi ni Protector Yumo sa mahinang tono. Nakontrol lang siya ng eye technique ni Zhao Fang at nagdulot ng malaking pinsala sa subdivision. Namatay din ang kanyang itim na sawa. Takot at galit siya sa may-ari ng mata. Baka totoo yun. Marami tayong tao at walang kapantay ang kapangyarihan ng subdivision leader sa labanan. Kahit gaano kalakas si Zhao Fang, hindi siya maglalakas loob na lumapit. Kumislap ang mga mata ni Protector Blood Corps at tumanggo siya. Marami sa mga eksperto dito ay may kaalaman at sumang-ayon sa teoryang ito. Totoo. Kung tutuusin, ang Eye of Heaven ay hindi isang pisikal na anyo. Ngunit may ilang mga problema. Paano nalaman ni Zhao Fang na nandito tayo? Malamig na pinagmasdan ng mga mata ni Palace Lord Yulong ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Umayos ang buhok ng maraming miyembro habang tinatitigan sila ng Palace Lord Yulong. Sinasabi mo bang may especially iya sa atin? Malamig na tanong ni Subdivision Leader Bati habang dinilaan niya ang kanyang labi ng nakakatakot. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay agad na tumingin sa isa't isa ng may pag-iingat. Dahil sa mga hinala ni Palace Lord Yulong, naging mabigat ang kapaligiran. Maraming tao ang natense at hindi nang ahas na mag-relax. Ito ay tumagal ng kalahating gabi, ngunit ang Eye of Heaven ay hindi muling lumitaw. Ang Subdivision Leader Bati ay nagsimulang magtanong ng hiwalay sa mga miyembro. Arg! Isang sigaw ang tumunog nang magsimulang lumitaw ang liwanag sa langit. Ito ang pangatlong especially iya na pinatay ng Subdivision Leader. Nagkatinginan ang mga protector. Ang pagiging kaina-hinala tulad nito ay hindi ang pinakamahusay na plano. Napakamot ng ulo si Lord Yulong. Hindi niya alam kung saan galing ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa God's Eye mark sa kanya, ang lugar na ito ay hindi makikita ni Zhao Fang ng eksakto. Sa ikalawang araw, habang sumisikat ang araw, nagpunta ang mga mula sa Scarlet Moon Demonic Religion, lahat sila ay pagod. Ang pinakamahusay na depensa ay isang magandang opensa. Hindi ako naniniwala na hindi lalabas ang brat na iyon kung pupunta tayo sa Broken Moon Clan. Sa wakas ay itinigil ni Subdivision Leader Bati ang pagtatanong at nagpas siyang sumalakay. Hindi nakipagtalo ang protectors. Sa kasalukuyan, ang kaaway ay nasa kadiliman habang sila ay nasa liwanag.
Ito ang pinakamahusay na taktika. So. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay naglakbay sa himpapawid sakay ng kanilang mga lumilipad na kabayo. Para sa susunod na kalahating araw, ang Eye of Heaven ay hindi lumitaw. Hihihi, ang bloodline ng mata ng brat na iyon ay halatang may mabigat na presyo at hindi maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Napangiti ang ilang miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Nagsimulang mag-relax ang tensyon na kapaligiran. Sa umaga ng ikalawang araw, lahat ng miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nakadama ng hindi nakikitang mental energy pressure. Tumangala sa langit, isang Eye of Heaven ang lumitaw at malamig na pinagmamasdan sila. Muling lumitaw. Ang mga puso ng mga mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay nanginginig. Karamihan sa kanila ay hindi na makahinga. Lahat, mag-ingat. Ang buong Scarlet Moon Demonic Religion ay kumilos na parang kaharap nila ang isang malakas na kalaban. Junior, kapag hindi ka pumunta dito, papatayin ko lahat ng nasa angkan mo. Isang malupit na ngiti ang ipinakita ni Subdivision Leader Batty at nagbanta. Shua. Ikanaway niya ang kalawang na palakol sa kanyang kamay at nilaslas pataas. Bagamat napakalakas ng pag-atake ni Subdivision Leader Batty at maaaring pumatay sa mga normal na True Lord ranks, dumaan ito sa Eye of Heaven nang walang anumang pinsala. Sa pagkakataong ito, ang Eye of Heaven ay tumagal lamang ng 2 o 3 paghinga at hindi gumawa ng anumang bagay na halata sa Scarlet Moon Demonic Religion. Shua. May bahid ng pagiging mapaglaro ang Eye of Heaven bago ito nawala. Wala na. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nagpakawala ng hininga, ngunit sa susunod na sandali, ang mga lumilipad na kabayo sa ilalim ng kanilang mga paa ay tumili lahat at nagsimulang umahan patungo sa lupa na para bang sila ay baliw. Ano ang nangyayari? Lahat, mag-ingat. Ang buong grupo ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nahuli at sila ay nasugatan dahil sa lumilipad na kabayo. So boom boom. Ang malalakas na lumilipad na hayop na ito ay nagmamadaling bumaba mula sa langit at binasag ang kanilang sariling mga buto. Maging ang Subdivision Leader Batty's Flaming Giant Lion ay kasama. Ang aking leon. Nanlalaki ang mga mata ni Subdivision Leader Batty habang nababaliw at napaungol sa langit. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng 10 milyang radius ay nagsimulang manginig at ang malakas na aura ay nagpabagabag sa ibang True Lord ranks. Ang Flaming Giant Lion ay isang mahalagang hayop na maihahambing sa isang True Lord rank. Gayunpaman, itinapon lang siya nito at dumiretso sa lupa, na naging isang tumpok ng dugo at laman. Gaano karaming pressure ang magkakaroon kung ang isa ay diretsyong sisingilan pababa mula sa langit sa ganoong taas? Isinasantabi ang mga nasa True Lord rank, kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay magkakawatak-watak kung wala silang depensa. Bagamat hindi sinaktan ng Eye of Heaven ang sinumang miyembro sa pagkakataong ito, pinatay nito ang karamihan sa kanilang mga lumilipad na kabayo. Ang True Spirit Realm ay ang yugto ng pag-aaral ng paglipad. Ang isa ay nangangailangan ng lumilipad na kabayo upang maglakbay ng malalayong distansya. Ito ay lalo na ang kaso para sa mga nasa True Human rank. Pagkatapos ng ilang daang milya, ang kanilang True Spirit Chi ay ganap na maubos. Ang mga nasa True Lord rank lang ang may makapal at siksik na source ng True Spirit para lumipad ng ilang libong milya ng sabay-sabay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nanambalik sa kanilang kalmado, ngunit lahat sila ay may mga pagtatampo. Kung tutuusin, marami sa kanilang lumilipad na kabayo ang nakasama nila sa loob ng maraming taon at naging kasama nila. Sa pag-uulat sa Subdivision Leader, ang aming mga pangunahing lumilipad na kabayo ay namatay na lahat. Kung gusto naming magpalat ng mga flying steed, aabutin pa tayo ng kalahating buwan bago makarating sa Broken Moon Clan. Sabi ng isang miyembro na may nalulumbay na ekspresyon. Ang mga protector at ang iba pang mga eksperto ay lahat ay may mataimtim na inaasahan at nakaramdam ng kaguluhan. Bagamat hindi nasaktan ni Zhao Feng ang sinuman, pinabagal niya ang kanilang pag-unlad ng higit sa kalahati. Nangangahulugan ito na kakailanganin nila ng hindi bababa sa 2 beses na mas maraming oras upang maabot ang Broken Moon Clan. Ang Zhao Feng na ito ay dalubhasa din sa pagpapaamo ng hayop. Puno ng gulat ang mga mata ni Protector Yumo. Kung hindi iyon ang kaso,
Walang makapagpaliwanag kung paano mapipilit ni Zhao Feng ang mga kabayo ng mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion na magpakamatay. Pagkatapos ng ilang tagal ng paglalakbay, ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nanatiling distansya sa pagitan nila habang pinagmamasdan nila ang kalangitan. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Sa ganitong tagal, ang Eye of Heaven ay isang beses lamang lumitaw, ngunit ito ay nawala pagkatapos ng kalahating hininga. Kahit noon pa man, ito ang nagpang-inig sa kanilang mga puso. Lilipad ako roon at sisirain ang Broken Moon Clan at puputulan ang balat ni Zhao Feng at ipapadama sa kanya ang hindi maisip na sakit. Puno ng kalupitan ang mukha ni Subdivision Leader Bati. Sa gabi ng 3 araw. Shua. Ang Eye of Heaven ay lumitaw ng wala saan, ngunit ang aura nito ay sobrang patago. Ito ay lumitaw. Palaging may mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion na nanonood. Shu. Isang nakakatusok na tili ang umalangaw-ngaw sa hangin. Parang pinuputol ng espada ang hangin. Mag-ingat ka. Biglang naramdaman ni Palace Lord Yulong ang isang pamilyar na pakiramdam at likas na binuksan ang kanyang True Spirit Chi. Gayunpaman, nang ang tunog ng hangin ay pumasok sa kanilang mga mata, huli na ang lahat. Whoosh! Isang malaking kalahating transparent na talon ng hangin ang hamampas pasulong. Arg! Ang lalaking nakaputi, si Protector Sanling, ay sumigaw. Bago niya magawang ipatawag ang kanyang True Spirit Chi, ang kanyang katawan ay naputol na sa kalahati. Ang iba ay lahat ay humugot ng malamig na hininga. Patay na si Protector Sanling. Naramdaman ng lahat na nanlamig ang kanilang mga buto. Para silang naglalakad sa isang kanyan sa isang metal string na maaaring maputol anumang oras. Shua. Matapos gawin ang unang pagpatay, nawala ang Eye of Heaven na may mapanuksong kislap. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nagpakawalan ng hininga, ngunit may nangyari kaagad pagkatapos. Wind Lightning Fire God's Eye. Lumitaw muli ang Eye of Heaven, ngunit sa pagkakataong ito ay naging Asher ito at iba ang aura nito. Whoosh! Isang kalahating transparent na apoy ang dam-apo kay Protector Yumo at sumabog ng isang putok. Arg! Napasigaw ang babae habang binabalot ng hangin at kidlat ang kanyang katawan. Ang pag-atake ay dumaan sa pisikal na mundo at sa kanyang kaluluwa. Nangangati ang anit ng lahat. 1 o 2 hininga lang ang itinagal ni Protector Yumo bago naging alikabok. Wala siyang matibay na bloodline katulad ni Palace Lord Yulong, at ang lakas ng Wind Lightning True Flame ni Zhao Feng ay tumaas pagkatapos maabot ang True Lord rank. King of Gods, Kabanata 476. Wind Lightning Tornado. Sa ilang paghinga lang, napatay ng Eye of Heaven ang 2 protector ng Scarlet Moon Demonic Religion. Shua. Naglaho ang aura ng Eye of Heaven nang mawala ito. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay puno ng takot at pagkabalisa. Ang kamatayan ay maaaring bumaba anumang sandali. Lumabas ka at labanan mo kami kung may lakas ka ng loob, Junior. Ang Subdivision Leader Bati ay sumigaw na may namumungay na mga mata habang ang kanyang pinakamataas na True Lord rank aura ay lumikha ng mga bagyo sa loob ng 10 milyang radius. Ang pagkamatay ni Protector Yumo at Protector Sanling ay katumbas ng pagkawala ng kanyang kaliwa at kanang braso ni Subdivision Leader Bati. Sa loob ng karamihan, 2 True Lord ranks, Palace Lord Yulong at Protector Blood Corps, ay nagkatinginan ng may gulat. Ang kapangyarihan ng bloodline ng mata ni Zhao Feng ay mas malakas kaysa dati. Ganyan ang pag-unlad. Naabot na ba niya ang True Lord rank? Ang 2 Palace Lords ay hindi maiwasang hulaan. Pareho silang nakipag-away kay Zhao Feng noon at alam nila mismo ang tungkol sa bloodline ng mata nito. Siyempre, hindi nakakagulat sa kanila ang pag-abot ni Zhao Feng sa True Lord rank. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Zhao Feng ay dumiretso sa maagang yugto na True Lord rank. Sa isang puno, 200 milya ang layo. Sino ang nakakaalam kung ilan sa inyo ang mabubuhay pa kapag naabot ninyo ang Broken Moon Clan? Bahagyang mahina ang ekspresyon ni Zhao Feng, ngunit isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nitong mga nakaraang araw, pupunan niya ang kanyang lakas bago ito maubusan. Pagkatapos ay maaabot niya ang kanyang pinakamataas na estado at muling aatake, na nagpapahintulot sa bawat pag-atake na maging matagumpay.
Matapos patayin ang dalawang protector ng Scarlet Moon Demonic Religion, napakababa ng eye bloodline power ni Zhao Fang. Sa susunod na 2 araw, nagsimulang gumaling si Zhao Fang, naghihintay na umatake muli. Ang natitirang mga target ay mas mahirap. Naabot na ni Subdivision Leader Bati ang pinakamataas na True Lord rank at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring maihahambing sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Parehong may makapal na balat ang Palace Lord Yulong at Protector Blood Corps at napakalakas ng kanilang depensa. Ito ay lalo na para sa Palace Lord Yulong. Ang pagpatay sa kanya ay marahil ang pinakamahirap na gawain. Sa isang kisap mata, 2 o 3 araw ang lumipas. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay parang mga nawawalang sisiw habang dumaan sila sa Sky Cloud Forest. Nitong mga nakaraang araw, tensyonado sila. Walang nakakaalam kung kailan lilito ang susunod na Eye of Heaven. Sa pagkalkula ng oras, ang kapangyarihan ng bloodline ng mata ni Zhao Fang ay dapat na nakabawi sa ngayon. Nagbabantay si Protector Blood Corps. Ayon sa pattern, malamang na siya ang susunod. Ang Subdivision Leader Bati at ang lakas ni Palace Lord Yulong ay halatang mas mahusay, kaya, mas mahirap silang patayin. Walang landas ng pag-urong. Kahit na umatras tayo ngayon, hindi natin siya matatakasan maliban kung papayagan niya ito. Nadama ng Palace Lord Yulong na walang magawa. May pagkakataon pa na labanan si Zhao Fang bago siya makapasok sa True Lord rank, ngunit ngayong tumaas na ang lakas ni Zhao Fang at mayroon siyang misteryosong Eye of Heaven, naramdaman ni Palace Lord Yulong na walang magawa. Walang nakakaalam kung paano haharapin ang Eye of Heaven na ito, kahit na lahat sila ay napakaraming kaalaman. Masusubaybayan tayo ni Zhao Fang kahit saan tayo magpunta. Lumingon ang mga mata ni Subdivision Leader Bati sa paligid at nakitang may mali. Inihula ng Palace Lord Yulong na mayroong isang especially iya sa grupo, ngunit ang natitirang mga miyembro ay pawang mga tapat na subordinate. Sa gabi, Shua, isang pamilyar na mental energy pressure ang lumitaw sa kalangitan. Ang Eye of Heaven ay muling nagpakita. Bumilis ang puso ng mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion habang lumalabas ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Si Bati, Yulong, at Protector Blood Corps ay kumilos na parang may kaharap na malaking kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi direktang inatake ng Eye of Heaven ang isa sa 3 iyon sa pagkakataong ito. Mamatay. Junior, halika dito at mamatay. Halos kalahati ng mga elite ng Scarlet Moon Demonic Religion ay biglang sumugod patungo sa isang target na may pulang mata. Patayin. Ang mga miyembrong ito ay lahat ay sumusugod patungo sa Subdivision Leader Bati nang walang anumang pangangalaga. Ano? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Subdivision Leader Bati. Karamihan sa mga umaataking miyembro ay nasa True Mystic rank. Eye of Heart. Ang Eye of Heaven ay naglabas ng isang misteryosong kapangyarihan ng enerhiya sa pag-iisip na lumikha ng mga ilusyon at panaginip. Bam! Shoo! Shoo! Ang Subdivision Leader na si Bati ay umungal at iwinagayway ang kanyang higanteng palakol, na hinati sa kalahati ang pinakamalapit na elite. Ang natitirang mga miyembro ng Demonic Religion ay hindi maiwasang manlamig. Sa dagandong at malakas na slash ni Subdivision Leader Bati, ang natitirang mga miyembro na kontrolado ay nanambalik ng kanilang malay na parang nagising mula sa isang panaginip. Nakakakilabot. Nakaramdam ng pagkabalisa ang natitirang grupo. Shua. Ang Eye of Heaven ay nawala muli sa kanilang paningin. Subdivision Leader, kung magpapatuloy ito, ilan sa atin ang mabubuhay pa kapag naabot natin ang Broken Moon Clan? Mapait na tanong ng isang matandang miyembro. Natahimik ang 3 eksperto. Ang isang maliit na lugar ng cloud ay may isang nakakatakot na bagong bituin. Minamaliit ko ang pamagat ng napakaraming kababalaghan. Nanginginig ang mga kamay ni Subdivision Leader Bati habang patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hindi na mahalaga kung panghihinayang ang nararamdaman niya ngayon. Kahit anong gawin nila, hindi sila makatakas sa Eye of Heaven. Kung talagang may especially iya sa atin, baka maghiwalay tayo. Iminungkahi ng Palace Lord Yulong. Hindi pwede. Kami ay mas malamang na mahuli, at lahat maliban sa Subdivision Leader ay malamang napapatayin. Agad namang gumanti si Protector Blood Corps.
Masyadong mataas ang pagkakataon na mapatay siya ni Zhao Feng kung maghiwalay sila. Hindi tayo pwedeng umatras. Sumali sa Broken Moon Clan. Umungol ang subdivision leader Bati. Umabot sa sukdulan ang kanyang puot, galit, at hangarin na pumatay. Hindi niya alam na ang paghihiwalay talaga ang pinakamahusay na taktika. Kapag naghiwalay na sila, masusubaybayan lang ni Zhao Feng ang Palace Lord Yulong dahil sa God's Eye Mark. Ang pagsisikap na makahanap ng isang tao sa napakalaking Sky Cloud Forest na ito ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. Sa mga sumunod na araw, hindi nagpakita ang Eye of Heaven. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. Ang 5 araw na ito ay parang 5 mahabang taon para sa natitirang mga miyembro. Hindi pa rin lumilitaw. Mabait ba si Zhao Feng? Hindi niya hahampasin ang plantsa habang mainit. Ang mga miyembro ng demonic religion ay naguguluhan, ngunit hindi sila nang ahas na pabayaan ang kanilang pagbabantay. Sa ika-6 na araw, sa tuktok ng isang burol malapit sa mga gilid ng kagubatan. Tila may naramdaman si subdivision leader Bati habang nakakulong siya sa isang burol. Sa tuktok ng burol, isang kabataang asol ang buhok na tamad na naliligo sa araw. Sinong nandyan? Huminto ang subdivision leader Bati. Hindi niya nakilala ang binata. Zhao Feng. Parehong si Yulong at Protector Blood Corps ay parehong napabulalas sa gulat. Hindi nila alam kung matutuwa ba sila o matatakot sa ngayon. Zhao Feng. Ikaw ba yun, Zhao Feng? Hahaha. Nabaluktot ang mamantika na mukha ni subdivision leader Bati nang makitang nakalaya ang kanyang galit nitong mga nakaraang araw. Parehong natigilan si Protector Blood Corps at Yulong at hindi nang ahas na umatake. Ang Zhao Feng na ito ay naglakaslob na labanan tayo. Naabot na niya talaga ang True Lord rank. Teka, paano ito posible? Ang maagang yugto ng True Lord rank. Nagkatinginan ang dalawa na may pagkagulat at pag-aalala. Dominating Heaven Raging Demon Slash. Nawala ang malaking katawan ni Subdivision Leader Bati kasabay ng pag-ungol ng hangin. Kahit na siya ay isang dalubhasa na nakatuon sa lakas, ang kanyang pag-atake ay kasing bilis ng kidlat. Huwang! Boom! Ang higanteng palakol ng subdivision leader na si Bati ang gumuho sa maliit na burol. Crack! Isang malalim na bangin ang lumitaw, na umaabot ng ilang milya. Sa puntong ito ng oras, ang alikabok at dumi ay umihip sa lahat ng dako habang ang lahat sa loob ng ilang milya ay naharang. Hihihi! Karapat-dapat ka talagang maging subdivision leader ng Scarlet Moon Demonic Religion. Isang malakas na ugong ng kidlat at tili ng hangin ang umalangaw-ngaw. Isang alon ng hangin at kidlat ang makikita sa ilalim ng asol na buhok na kabataan. Nakakatakot ang bilis. Siya ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa dati. Nalaglag ang puso ni Palace Lord Yulong. Bagamat napakalakas ng attack wave ni Subdivision Leader Bati, hindi nito tinamaan si Zhao Feng. Q. Isang arko ng hangin at kidlat ang umikot sa buong kalangitan. Wind Lightning Tornado. Isang kapansin-pansing bola ng hangin at kidlat ang nagsimulang mabuo sa hangin, na lumikha ng magulong bagyo ng tumatamal na kidlat at malakas na hangin. Ang napakalaking Wind Lightning Tornado ay bumaba mula sa langit at umabot sa kalahating milya ang lapad, na bumabalot sa lahat mula sa Demonic Religion. Arg! Tuloy-tuloy ang sigaw. Sa isang iglap lang, mahigit kalahati ng mga cultivator ng Demonic Religion ang nasugatan. Ang Palace Lord Yulong at Protector Blood Corps ay umungal habang umaalingaw-ngaw sila palabas ng Wind Lightning Tornado, ngunit ang mahinang Protector Blood Corps ay namutla at ang kanyang buong katawan ay nasunog. Sa nakalipas na kalahating buwan, naiintindihan ko rin ang Wind Lightning Stone Tablet at ang Ice Imperial Spear. Ang Wind Lightning Tornado na ito ay nilikha mula sa una at ito ay isang malawak na saklaw na pag-atake na napakalakas. Ang katawan ni Zhao Feng ay lumulutang sa hangin. Ang mga layunin ng hangin at kidlat sa paligid niya ay mas malalim kaysa dati. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Zhao Feng ang God Spiritual Eye sa nakalipas na 5 araw ay dahil ito ay nagiging kakaiba. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, sa wakas ay umabot na sa 10 yarda ang lawa. Gayunpaman, habang ang ibabaw ng pond ay sobrang makinis,
Isang magulong puwersa ang namumuo sa ilalim nito. Ang bloodline ng mata ni Zhao Feng ay isang hakbang na lang mula sa pag-abot sa isa pang antas. Dahil dito ay sumuko si Zhao Feng na patayin ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion gamit ang kanyang Eye of Heaven at personal na pumunta rito. Oras na para subukan ang aking pag-unawa. Ang hangin at kidlat sa ilalim ng mga paa ni Zhao Feng ay nanginginig habang siya ay nawala sa isang iglap. Dominating Sky Limitless Slash. Isang napakalaking flash ng axe light ang nagpaikot-ikot sa hangin habang ito ay tumama patungo sa kinaroroonan ni Zhao Feng. Ang kapangyarihang nasa loob nito ay sapat na para pumatay ng ilang True Lord ranks.